Bumisita ako sa isang kumpanya ng surveillance camera. Sa kanila, umaangkat ng security camera ang ilan sa pinakamalalaking mall sa bansa. Dito ko nakilala ang negosyanteng Fanny Colling. Isa raw sila sa mga pioneer ng CCTV noong 1995. In 1995, wala pa masyadong PCs noon. At that time, we don't have yung mga DSL. We only have dial-up. So, tut. Yeah. And then the video is sent. Talagang stress nun is kasi mahirap pa kumuha ng telepono nun. Ngayon, napapanood na sa internet ang live video nila. Maski sa cellphone, pwede nang i-monitor ang iyong bahay o opisina. This is a live video from Hong Kong. Tumataas ang kalidad ng video at may modelong high definition na rin. Dito sa Metro Manila Development Authority Command Center, nababantayan nila sa tulong ng CCTV ang sitwasyon sa ilang dosenang malalaking kalye sa syudad. Makukumpara mo rito ang video ng mga lumang kamera sa mga bago na kapag nag-zoom in ka, malinaw pa rin ang plaka. Kaya madaling tikitan ang mga bus na labag sa batas. Piniprint namin, nilalagyan ng ticket, then nilalagyan ng summon, then pinapadala namin sa mga bus companies. And then, sumusunod naman sila? Oo, nagbabayad sila. Kapag may disgrasya, hindi na kailangan humaba ang turuan. Malinaw sa video na ang nakamotor ang may kasalanan. Tila walang makapipigil sa paglaganap ng CCTV sa bansa. Bagamat lumalaki rin ang banta sa pag-aabuso nito, maaari nating isipin na pati ang mga abusadong alagad ng batas, mababantayan din. Kung tama lang ang paggamit sa makapangyarihang teknolohiyang ito, posible tayong umasa na magiging mas ligtas ang lipunan. At ang mga biktima ng mga krimen, mabibigyan ng hustisya. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.